sa ating church. And dito po, ngayong month of July, meron tayong series and it's called We Multiply. Come on, sabihin mo, We Multiply! Alam niyo po, ang multiplication, it is God's design for His people. Ito yung disenyo ng Diyos na kung saan gusto niya ang bawat isa sa atin ay hindi lang po magpakarami and fill the earth, kung hindi ang bawat isa rin sa atin ay abutin natin ang bawat isang mga tao na wala pang personal na relationship with Jesus Christ. Ang gusto po ng Panginoon ay maibahagi natin ang mabuting balita na ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Familiar po kayo sa word na gospel? Sino sa inyo nakarinig na ng gospel? Alam niyo po, ang word na ito ay hindi po siya talaga religious term. Una po siyang ginamit sa mga emperors nung unang panahon. Na kapag meron daw bagong emperor, merong good news. Bakit? Kasi yung mga slaves, dati makakalaya. Yung mga prisoners, makakalaya. At merong ngayong emperor, ibig sabihin, merong bagong rulership. Merong bagong hari. At sa Bible, mababasa natin ang gospel ng ating Lord and Savior Jesus Christ. Hindi siya isang hari na tao dito sa lupa na naghari siya, kung hindi siya yung hari ng buong mundo. Hari ng buong mundo in a sense na siya po ang Creator God na pinaglilingkuran ng bawat isa sa atin. At alam niyo po, ang ginawa ng ating Diyos na manlilikha, ibinigay niya ang kanyang buhay sa cross para sa ganon magkaroon ng katubusan lahat ang mga tao sa mundo at pati na yung mga tatanggap sa kanya ng pagkakataon na kung saan malinis sila sa kanilang mga kasalanan. Ito po yung regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dahil alam po natin, kapag ang kasalanan ay ginawa sa buhay ng bawat isa sa atin, gusto natin lagi ng kabayaran o kapalit sa ginawang masama sa atin. Tama po ba? Lagi tayong may ganun na concept kahit saan mang culture sa mundo. Pero, kailangan kasi yung magbabayad sa ating mga kasalanan ay wala siyang kasalanan. Kailangan matuwid. Kung kaya ang Diyos po, sinend niya si Jesus Christ, ang Diyos, nagkatawang tao. Para sa ganon, ibigay niya ang kanyang buhay din para sa bawat isa sa atin. At nakita nyo naman, hindi naman kasi siya namatay, tapos wala nang nangyari. Ano po ang sabi? Meron daw 500 na tao na nakakita kay Jesus na kung saan siya daw ay talagang physically nahawakan din nila, nakausap nila, hindi siya multo, hindi siya anino, hindi siya panaginip, hindi cause ng kung anumang mga bagay, kundi si Jesus talaga ay nabuhay na mag-uli. At alam niyo po, napaka-powerful ng buhay ni Jesus kasi 3 years lang yung ministry niya dito sa lupa, pero grabe yung impact ng ating Panginoong Jesus sa buong mundo. Biruin niyo po, ang Christianity sa buong mundo is one of the religions na kung saan sobrang prominent talaga. At ganun din naman, nakapagpabago ng mga batas, ng mga bansa, nagsulong ng mga magagandang mga proyekto sa mundo, ang Christianity. Kaya tayo may hospitals, kaya tayo may schools, kaya yan talagang naging open sa lahat, pati yung gender equality ng babae at lalaki. Ang mga nagsulong po ng lahat ng ito ay mga Christians. Amen? Amen? Kaya tingnan nyo yung impact ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan ngayon. Meron po ako sa inyo ipapakitang video. Next slide please.
Ito po ay isang vlog ni Ami Austria Ventura at in-interview niya po dito ang isang artista, si Jody Santa Maria, no? And gusto ko pong ipakita sa inyo yung 1 minute and 21 seconds lang na part na ito. Then kukwento ko po yung context and the rest. Okay po ba yon? Okay po ba yon? Ayan, so panoorin po natin at pakinggan tong video. Nagaya siya sa church. Sabi niya, gusto mo ba? Punta lang tayo ng church. Sabi ko, sige po. Tapos pag dumating na yung Saturday, kasi ang services is every Sunday, magyayaya siya. Lahat na ng rason sa mundo, binigay ko kay nanay. May sakit ako, may sipon ako, masakit ang ganito, may trabaho ako, name it. Makaiwas lang. Makaiwas lang. Mommy, during that time, I thought to myself, na you know what, I don't need that. I mean, that's the last thing I need in my life. I don't need religion. I need solution. Oh, okay. Ganun ko siya nakikita. After nun, it was 2010 or 2011. Natapos na yung show namin. Pero hindi pa rin ako sumama sa kanya ni isang beses. Talaga? Akala ko nung sumasama ka na sa kanya. But she never stopped asking me to go to church with her. She never stopped sending me devotions. She never stopped messaging me kahit yung mga kamusta lang. Kung nagyaya siya ng dinner, kasama ako sa dinner just to catch up. She never stopped. So that was about 3 to 4 years of like that. Grabe, mahal ka niya talaga. That's love. Okay, so nakita niyo po, ang sabi, 3 to 4 years pa daw si Jody Santa Maria bago talaga niya tinanggap si Jesus na pa-attend sa church at talagang nabago yung buhay niya. Sino po yung ginamit kay Jody Santa Maria para makakilala siya kay Lord? Alam niyo po yung tinutukoy dito niya, next slide please, is actually, sino yan? Nasa kanan. Si Connie Reyes. Tingnan nyo, no? Ilang taon na mini-message niya daw na umating ka sa church, sama ka sa akin, tara kain tayo, kahit hindi i-invite sa church, basta sinasama niya lang, lagi. Kino-close niya yung taong ito na si Jody Santa Maria. Tapos tingnan nyo, no? After 3 to 4 years, hindi siya sumuko. And the rest is history. Dahil bakit? Tumanggap sa Panginoon ang isang kaluluwa. Amen? At alam niyo po, isang tao lang daw na tumanggap sa Panginoon, nag-repent sa kanyang mga kasalanan. Ang sabi ni Jesus, nagkakaroon daw talaga ng kasiyahan sa langit. Amen? At alam niyo po, I believe, pwede rin tayong gamitin ng Diyos sa panahon na ito. Amen? Kaya, hindi po ako nagsasabi dito na pwedeng sabihin nyo kasi sa akin, Pastor, si Connie Reyes yan eh. Alam ko, walang kaibahan sa inyo kay Connie Reyes. Siya po ay matanda na rin, pero siya rin naman ay tao. Tama po ba? May bibig siya, may bibig ka, meron kang pera, meron din siya. Medyo mas marami nga lang kanya, pero marami rin yung sayo. Amen? At hindi, bukod doon, hindi naman talaga sa dami ng pera na susukat kung makakapag-invite ka ng mga tao sa Panginoon. Amen? Kasi kahit simple na invite lang, na yayain mo sila sa church, yayain mo sila na maging ka-close ka, pwede silang tumanggap sa Panginoong Diyos na buhay. And I believe yung buhay din nila ay hindi na magiging katulad ng dati. At yung topic natin today is it's about sharing the gospel. Come on, say it with me, sharing the gospel. Now, ilan sa atin dito, pag sinabing sharing the gospel, una kagad pumapasok, ay kailangan, may alam akong mga verse sa Bible, kailangan sobrang talino ko, kailangan katulad ako ni pastor na kagad. Nagkakamali po tayo kung ganon yung kaisipan ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, ang early church, yung mga disciples ni Jesus, hindi naman po sila teachers of the law. Wala naman po silang degrees na meron sila nung time na yon.
At sila rin po, hindi naman po sila mayayaman eh. Mga pamumuhay lang din po nila ay mga simple at normal lang. At alam niyo po, ito no, next slide please, pinaparami ng Diyos yung early church sa pamamagitan lang ng mga ordinaryo na faithful. Say it with me, faithful. Yung tapat talaga sila. Saan? Sa pagsishare ng extraordinary good news sa mga tao na makakasalamuhan nila. At alam niyo po, I believe, kung paano ginamit ni Lord yung mga tao noon, kaya rin tayong gamitin ng Diyos ngayon. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, kaya ka rin gamitin ng Diyos sa iba. May napapansin po ba kayo, kapag merong magandang mga restaurant ngayon, na kainan, coffee shop, anong mga ginagawa natin? Sinasabi natin sa mga friends natin, uy pre, alam mo ba, ganda nung nung kinainan namin doon, ang sarap doon. Tama ba? Sinasabi natin yun. O kaya, kung nagne-Netflix ka, next slide please, kung nagne-Netflix ka, sinasabi mo naman sa iba na, uy, alam mo, may napanood ako, ang ganda nung movie na ito, nung palabas na ito. O kaya naman, kung ikaw ay in sa mga investments, saan ka maglalagay ng pera ngayon, talagang kinikwento mo sa mga mahal mo sa buhay, sa mga taong ka-close mo, uy, alam mo, naglagay ako ng pera sa MP2. Tapos, alam mo, after 4 years or 5 years, ganito na. O kaya naman, para sa atin, meron ngayong mga patok na negosyo na kung saan gusto natin siya i-share lagi sa mga tao. Uy, alam mo, may nalaman akong ganito, may nalaman akong ganyan. Pero isa lang po yung napapansin ko. Confident tayong mag-recommend sa mga tao ng mga bagay-bagay na ito, mag-recommend ng cellphone kung bibili ng bagong cellphone, mag-recommend ng mga kainan kung kakain. Pero ang problema, hindi tayo madalas nagre-recommend tungkol kay Christ. Nahihirapan tayong ikwento yung mga bagay na talagang pinaniniwalaan natin na merong halaga. I believe, kung mahalaga sa iyo ang isang bagay na ito, ire-recommend mo to sa iba. Kung talagang na-amaze ka dito, I believe, hindi mo magagawa na hindi sabihin sa iba ang tungkol kay Jesus. Mga kapatid, madaling mag-share ng gospel. Minsan, iniisip lang natin, komplikado. Pero tignan nyo, katulad ng sinabi ni Jody Santa Maria kanina, lagi niya akong ini-invite sa church. Ang pag-invite ba sa church, kailangan ba praktisado ka ng 4 na taon, paano mag-invite? Yung pagsasabi ba ng tara, kain tayo sa ganitong kainan, kailangan mo ba talagang mag-master nun? Mag-aral 8 hours a day sa isang school? I believe hindi. Amen? Dapat hindi tayong nahihirapan na ikwento ang bagay na naniniwala tayong merong value. At ito yung ating relationship with Jesus. Amen? Kung mahalaga sa iyo ang ibang bagay, I'm sure nakukwento mo yon, madaling ikwento. Pero how about yung relationship mo sa Panginoon? Makikita po natin na isinulat po ang Book of Acts para po makita natin kung paano ginagamit ng Holy Spirit ang mga ordinaryong tao para baguhin ang mundo. And this time, nasa 2nd chapter na po tayo ng Book of Acts. Last week, naipakita ko po sa inyo kung saan ba na-feel ng Holy Spirit ang mga mananampalataya. Next slide please, pakita natin ulit. Ito po yung tinatawag na upper room sa Jerusalem. Dito po nag-gather yung ibang mga tao
na mga Christians din at that time, bago sila pumunta dun sa temple para sumamba. Pwedeng kumakain sila dyan, ganun meeting place. Tapos, sabay-sabay silang pupunta ng temple. So, tingnan nyo po, next slide. Ayan. Yan po ngayon ay tourist spot, no? Sa Israel. And kapag ka pala nagsalita dyan, nag-e-echo talaga. Yung parang, alam mo yun, ang ganda ng boses mo. Kung ikaw kumakanta ka sa CR, ganyan, dyan, mas lalo na. Kasi sa acoustics niya, next slide. So sa lugar na yan, imagine niyo po, merong 120 na mga disciples ni Jesus na nag-gather sila at sila po ay napuspos ng Holy Spirit. Sila po ngayon ay nakapagsalita ng iba't ibang mga wika. Next slide. Ito po ay panahon ng Pentecost sa Israel. Next slide please, pakisundan po ako. Ito po ay panahon ng Pentecost sa Israel. Ito po yung tinatawag na piyesta nila nung time na yon, na piyesta ng harvest. Bakit? Ito po ay 50 days from the feast din ng Passover. At ito yung time na kung saan yung mga inani nila, yung mga tinanim nila, ay inaani nila ngayon unang tanim na kung saan meron na sila ngayon ani. At celebration ng lahat kasi ibig sabihin nun parang sumahod na sila. Nakuha niyo yun? Di ba yung bang kapag may sahod, anong sasabihin mo? Di ba? Wow, libre ka naman. Parang ganun, And sila, ito, yung feast nila na ito, dahil lahat sila talaga may pagkain, nagkakainan sila. Sino dito mahilig sa kainan? Ako lang? Ayaw nyo kumain? Papakain pa naman sana mamaya dyan. Birthday ni Jewel kahapon. De, joke lang. Baka mag-expect sila, well. Okay. Tingnan nyo, nagkakainan sila, meron silang gathering, and then bumaba ang Holy Spirit. Mga kapatid, dito nyo makikita, kahit anong ginagawa natin, it doesn't matter. Kasi pwede kang punuin ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Itong mga tao po na ito, they are gathering in this place. Then, next slide, sila po ay na-feel ng Holy Spirit. Merong apoy na parang flame, di lang apoy, na nakita sa mga ulunan nila. At sila po ay hindi nila to gawa-gawa lang, pero nagsalita sila ng iba't ibang mga wika. Bakit nagsalita sila ng iba't ibang mga wika? Dahil gusto silang gamitin ng Diyos para sa ganun, sila ay makapangaral sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang mga bansa. Wala pa po o bihira noon yung mga translators. Ngayon, Google Translate mo na lang, tama ba? O kaya minsan pag nanonood ka ng YouTube, lalagay mo na lang yung caption, kung English yung pinapakinggan mo, gagawin mo na lang Tagalog. Next slide. From the place po kung nasaan sila, ang temple po is 800 meters lang or 700 meters. Parang etong church natin tsaka Jollibee dun sa G-Tuason lang. Ano lang po talaga, mabilis lang. Actually, 5 minutes, nandoon ka na sa Jollibee kung naglalakad ka. So, malapit lang talaga siya. Hindi siya sobrang layo. And imagine po ninyo, next slide, yung mga tao ngayon, nakapila lahat sila, merong mga taong galing sa iba't ibang mga bansa, may galing sa Saudi, sa Europe, sa Asian countries, sa Egypt, lahat, pumunta sila sa lugar na yan, kasi nga, merong piyesta. So imagine niyo po, merong mga tao na mga turista nung time na yon, tapos meron din silang mga daladalang mga anak, mga asawa, na kung saan talagang gusto nilang makita ano ba tong piyesta na ito ng mga Hudyo dito sa Jerusalem. And then, dumating po ngayon itong mga 120 disciples ni Jesus. Ngayon, nagsasalita sila ng iba't ibang mga wika. Kaya sabi ng mga tao,
na halimbawa, kung siya ay iba yung lingwahe niya, nung time na yon siya ay Amerikano, nag-i-English siya, sabi niya, oh, how can they know my language? They are Jews. Mga Hudyo sila. Paano nila malalaman yung lingwahe ko? Kung kaya, nung time po na yon, nag-preach si Peter, and sobrang dami pong mga taong tumanggap sa Panginoon. Mga kapatid, ang sabi, Acts chapter 2, verse 14, kasama ang 11 apostles, tumayo si Peter, nagsalita ng malakas sa mga tao, mga taga-Judea, at lahat na nakatira sa Jerusalem. Makinig kayo. I-explain ko ang ibig sabihin nito. Dahil naririnig nila ang mga kasama ni Peter na nagsasalita ng iba't ibang mga wika. Alam niyo po, isa itong himala nung time na yon dahil sino nga ba si Peter para tumayo at maging bold nung kanyang kapanahunan sa pagpipreach ng Word of God? Ito po yung nakita ko, Hindi naman po talaga nagbago yung personality ni Peter. Ang nagbago kay Peter ay yung puso niya. Napuspos po siya ng Holy Spirit at naunawaan niya maigi kung ano ang gospel. Pag binasa po natin yung whole chapter na ito ng Acts chapter 2, makikita po natin na talagang nakaka-penetrate ang Word of God sa puso ng bawat isa sa kanila. Alam ko po, pwedeng para sa atin, iniisip natin na meron tayo kailangan dapat na mga alam na verse. Pero si Peter, nagkuwento lang naman talaga siya. Kung inyo pong babasahin yung buo na sinabi niya sa mga tao. Nagkwento siya kung paano rin ang bawat isa sa atin, kailangan natin si Jesus sa ating mga buhay. Hindi siya nagpatumpik-tumpik, nagkaroon ng joke na para matawa yung mga tao at makuha yung attention nila. Si Peter po ay hindi nag-entertain sa kanila. Wala ngang ginawang miracle si Peter ng time na yon. Hindi naman siya nagpatayo ng mga pilay, nagpalakad ng mga pilay. Hindi naman nagkaroon ng mga parang enggrande na kainan nung time na yon para mahikayat nila ang 3,000 na tao na sumunod kay Jesus. Wala namang ganun talaga. Narinig lang sila, tapos si Peter, dahil meron siya ngayong Holy Spirit sa kanyang buhay, na puno siya ng kapangyarihan ng Holy Spirit, hindi niya yun pwede makontain. Huwag natin isipin na ang unang sign na puno ka ng Holy Spirit ay yung nanginginig ka kapag worship. O kaya naman, iniisip natin, lagi kang active kay Lord kapag Sunday. Ang unang sign na puno ka ng Holy Spirit ay meron kang kakaibang boldness, kakaibang tapang, kakaibang courage na magdala ng mga tao sa Panginoon, na mag-share tungkol kay Jesus. Dahil si Peter, hindi siya natakot. Mga kapatid, I believe, next slide, ang mga tao pong binago ng Diyos, hindi nila kaya na manahimik tungkol kay Jesus. Amen? Kung talagang binago ka ng Panginoon at sobrang amazing ng ginawa niya sa iyo, hindi mo po pwedeng hindi i-share si Jesus. Amen? Kung masarap ang isang pagkain, I'm sure nakukwento mo yun. Kung masarap yung ginawa sa iyo ni Jesus na binago niya yung buhay mo, pinagaang niya yung burdens mo, I'm sure pwede mong ikwento yun sa iba. Amen? At hindi nagmamatter yung age. Kasi si Connie Reyes ay matanda na rin.
Amen? Kaya, meron tayong 3 reasons kung bakit hindi tayo dapat mahiya mag-share tungkol kay Jesus Christ. 3 reasons kung bakit hindi dapat tayo mahiya. Dahil bakit po? Ito yung unang kalaban ng bawat isa sa atin. Yung nahihiya tayo, yung natatakot tayo, pero sa totoo lang, hindi naman talaga tayo dapat matakot o mahiya. Dahil ang ginagawa natin ay hindi po masamang bagay. Amen? Ito ay mabuting bagay na makakapagdala sa mga tao papalapit sa Diyos. Na makakapagpagaang ng burdens ng bawat isa. Na ang makakapagbigay ng satisfaction sa kanilang buhay ay si Jesus lang. Unang reason kung bakit po hindi tayo dapat mahiya na mag-share tungkol kay Jesus Christ is number 1, si Lord po kasi yung magbabago sa kanila. Kaya hindi mo kailangan mahiya kasi ganito yun. Iniisip kasi natin baka mag-fail. Baka mamaya kapag nag-invite ako, hindi naman siya mag-oo. So tignan nyo, no? Kanina pinanood natin si Jody, tsaka yung interviewer niya na si Ami. Anong sabi ni Jody? 3 to 4 years niya akong patuloy na ini-invite. Bro, nyo yun? Minsan, na-invite natin once, tumanggi sa atin, ayaw na natin. Nakalimutan natin na si Lord talaga yung magbabago sa kanila. Amen? Si Lord yung kikilos. Hindi ikaw, ang trabaho mo lang is to be the tool of God to share the gospel, to invite people in relationship to Him. Kaya nga po, tignan nyo, no, ang sabi ng Romans chapter 1 verse 16, buo ang tiwala ko sa magandang balita. Ano yung magandang balita again? It's the good news or the gospel. Ang sabi ni Paul, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ano daw yung gospel? Kapangyarihan ng Diyos na ano? Para iligtas ang lahat ng naniniwala kay Christ. Naniniwala kay Christ. Mga kapatid, si Peter, nung time na ito, sa Acts chapter 2, hindi niya po sinabi sa mga taong believe in yourself o kaya i-manifest mo yung mga pangarap mo. At lalong hindi niya po sinabi na everything happens for a reason. Hindi ganon yung explanation niya kung bakit nagsalita ng iba't ibang wika ang mga kasama niya. Kung hindi nag-preach po siya tungkol kay Jesus. Si Jesus yung pinapangaral niya. Na si Jesus Christ ay ipinako sa krus, pero siya ay nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit at siya talaga ay Diyos. Si Peter, naintindihan niya yung nakalimutan ng maraming mga mananampalataya. Na ang mga tao po ay niligtas hindi ng kapangyarihan o kakayahan ng isang tao, kung hindi niligtas ang tao dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ano ang gospel? Anong sabi ni Paul? Tungkol dito naman, kapangyarihan ng Diyos para daw ano? Iligtas ang lahat ng naniniwala kay Christ. Sabihin mo nga, power. Ano yung power na yan? Ito yung gospel. Yung ating sinishare tungkol kay Jesus, kung paano ka binago ng Diyos, paano siya kumilos sa iyong buhay, yung pagdadala natin sa mga tao sa Panginoon, dahil gusto natin magkaroon sila ng personal talagang relationship sa Kanya. Niisip na lang natin minsan, Pastor, pasensya ka na.
Gusto ko naman talaga gawin yan, pero hindi kasi ako magaling. Hindi ako magaling magsalita eh. O kaya, iniisip natin, Pastor, di naman ako extrovert. Yung gusto ko lagi, nagsosocialize, ganyan. Mahihain kasi ako eh, introvert ako. Alam niyo po, I believe, kung merong time sa buhay natin na nirecommend natin sa isang tao, yung paborito mong parisan, I'm sure, hindi ka na yung pang kailangan pa turuan paano i-recommend ang isang bagay. Tama po ba? Tama po ba? Dahil bakit? Nung sinabi mo sigurong, yung parisan dyan sa may Binondo or sa may Tondo, masarap doon. I'm sure, mga kapatid, hindi ka nag-aral ng public speaking doon. Tama ba? Bakit natin nasasabi yung ganon? Excited ka lang. Ba't ka nakakapag-invite? Excited ka lang. Ang tanong sa bawat isa sa atin ngayon, nasaan na yung excitement na yon sa iyong puso? Minsan, hindi naman talaga problema sa communication yung iniisip natin na problema. Minsan, ang problema ay, ano tong word na to? Pakita natin. Next slide please. Conviction. Conviction. Bakit conviction? Conviction na kung ano yung sinasabi mo is talagang yun yung true. Conviction na kung saan kung ano yung sinasabi mo, talagang ito yung gusto mong mangyari para dun sa isang tao. Na kung ano yung inatter mo sa kanya, wala kang guilty feeling dun. Kung may isang tao po na hinihikayat na kayo ng Panginoon na i-share yung tungkol kay Jesus, tas hindi mo ginawa, nalaman mo after ilang hours, a few days, namatay na siya. I'm sure may naka-experience na sa inyo nito, sana pala, shinare ko si Jesus sa kanya. Minsan, hindi natin na-feel yung conviction, yung feeling na yun na i-share mo si Jesus sa mga tao. Probably because we lost excitement. Next slide. Kaya kailangan, para magkaroon ka ng conviction, you must be convinced. Anong convinced sa Tagalog? Kumbinsido. Pag sinabing kumbinsido, napapayag ka. Pag sinabing kumbinsido, talagang kung ano yung sinabi, kung ano yung totoo, aba, talagang tinanggap mo yun sa iyong buhay. Kung halimbawa, tungkol sa ginawa ni Jesus, parang para sa iyo, aba, ano lang yan, pastor maganda namang ginawa niya sa akin, tinatanggap ko lang. Pero, hindi ko mapapamuhay lahat. Mga kapatid, baka hindi ka rin talaga kumbinsido sa bagay na ito. Dahil kung kumbinsido ka talaga, hindi mo magagawang hindi i-share si Jesus Christ sa iba. Ang sabi sa Matthew chapter 24 verse 14, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then, the end will come." Ano pong napansin nyo dito sa verse na ito? Sinabi ni Jesus sa mga disciples niya na yung good news ng kaharian niya ay maipapangaral sa buong mundo.
Ibig sabihin, kung may mga tao na tumanggap kay Jesus, sila talaga yung mga taong hindi mo mapipigilan mag-share ng gospel. Amen? And then, tinan niyo yung nakalagay sa bandang dulo, and then, the end will come. So, anong dapat mangyari para mangyari ang katapusan ng mundo? Ano yun? We must preach the gospel. Teka, pastor, hindi ko kasi naintindihan. Ano ba yung katapusan ng mundo na yan? Alam niyo po, ang katapusan ng mundo ay merong bagong langit at lupa. Na sa totoo lang po, iniisip natin, di ba? Pag ikaw ay namatay, ano mangyayari? Pupunta ka saan? Langit. Di ba? Parang tayo aangat, pupunta sa taas. Pag binasa niyo po ang Bible, ang end, hindi naman talaga yung taas yung destination natin. Pag binasa niyo po ang Bible sa Book of Revelation, ang destination natin ay dito ulit sa lupa. Pero ito, no, kakaiba. Kasi ang langit at lupa magme-merge, maghahalo, at magiging perpekto ang lahat. Perfect, ibig sabihin nun, walang nagrarat, walang namamatay, lahat okay. Walang mabaho. Amen? Lahat walang sakit. Amen? Walang kalungkutan. Amen? Amen ba? Magaang lahat. Walang suffering. Kaya kung titignan nyo ngayon, kung nakikita nyo ang mundo, pasama ba ng pasama? Do you agree? Paano mawala ang kasamaan? Hindi natin talaga totally mapigilan. Kahit maglagay ka pa ng napakaraming mga batas. Kahit maglagay ka pa ng kung ano-ano mga bagay. Mambigay ka pa ng pagkain. Kahit gumawa ka pa ng mabuti. Minsan nga, gumawa ka na ng mabuti, anong gaganti sa'yo? Kasamaan. Ikaw na nga yung tumulong, ikaw yung pinagtulong-tulungan. Pero, sa end, mga kapatid, babaguhin ni Jesus lahat. Kaya ito ngayon, ito yung plano ng kaaway na dyablo sa atin. Alam niya rin na sa end, siya ay mapaparusahan. Ibig sabihin, hindi na siya makakakilos, makakagalaw. Hindi na siya makakapangloko sa mga tao. Hindi na siya makakapangsira ng buhay mo kasi nga, the devil comes to kill, to steal, and to destroy. Ngayon, hindi niya na magagawa yun. Pero may magagawa siyang bagay para i-delay yung end. Patagalin niya palalo. Hindi niya mapipigil lang yung spread ng gospel. Pero ito, tatry niya yung best niya para pigilan ka na mag-preach ng gospel. Mag-share tungkol kay Jesus. Kasi kung magagawa niyang ma-extend yung panahon, magtatagal yung panahon niya na nakakapanloko siya, nakakapangsira siya ng buhay ng mga tao. Pero kung gusto mong wakasan yun, mga kapatid, tingnan nyo, kailangan ang gospel of the kingdom must be preached. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya kang gamitin ng Diyos. Amen? Sino dito ang gustong wakasan ang kasamaan sa mundo? Hindi natin magagawang wakasan yun. Si Lord makakagawa nun. Paano? Gagamitin niya tayo bilang mga tools niya. Mga kasangkapan niya para i-spread ang gospel, ang good news sa sanlibutan. Kaya, next slide. Meron ako dito, sample ng sasabihin mo. No? Pwedeng sabihin mo, sa isang conversation nyo, alam mo, recently, na-feel ko, I was lost. Parang nawawala ako, di ko alam kung saan ako pupunta.
Pero natagpuan ako ni Jesus. Pinatawad niya ako, binago, tsaka gusto ko makilala mo rin siya. Nakita mo naman siguro yung pagbabago sa akin, sama ka naman sa akin sa church. Simple lang. Maging bukal sa iyong puso kung ano yung totoong nangyari rin sa iyo. Share mo sa iba. Amen? Kailangan pa ba ito pag-aralan for 5 years sa seminary? Hindi. Kasi kung excited ka, kung may maganda talagang ginawa sa iyo si Jesus, hindi pwedeng pigilan yon. Sino dito mga excited sa Panginoon? O excited ng umuwi? Excited ng matulog? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Excited ako kay Jesus. Amen? Pangalawang reason, mga kapatid, kung bakit hindi dapat tayo matakot o mahiya, dahil may bunga po yung pagiging matapang. Naulit ko, may bunga ang pagiging matapang. Kung meron kang courage, kung meron kang katapangan, may mangyayari. Basta gawin mo lang kung anong sinasabi ng Panginoon. Sa mga nakakilala po talaga sa akin dito, hindi po ako yung taong babatiin kayong lahat. Hindi ako yung taong gusto ng spotlight. Ayoko ng ganun, sa totoo lang. Ayoko rin yung nagsasalita ako sa maraming mga tao kasi napahiya na rin ako noon eh. Alam niyo yung All Things Bright and Beautiful na poem? Alam niyo yun? Ano yun? All things bright and beautiful. All things bright and wonderful. The Lord God made them all. Alam niyo po, may time noon, pinapasama ako ni Rev sa mga ganyan para ma-expose ako. Sa totoo lang, nginig talaga yung kamay ko, lamig na lamig. Yung alam mo yun, parang freezer. Kapag hinawakan kang ganun, ang lamig talaga ng kamay ko noon. Natatakot ako. Then may time, nasa elementary po ako noon, hindi ko alam kung grade 1 or grade 2, pero English yon na speech contest. Nakalimutan ko yung susunod. Tas ganun lang ako, all things bright and beautiful. All things bright and beautiful. Ganun lang ako, na-freeze talaga ako doon sa kinatatayuan ko. Alam niyo po, sa pag-share ng gospel, hindi ko rin po inaasahan na magpapastor talaga ako. Kasi, hindi ako yung ganyan na sobrang tapang talagang humarap sa mga tao. Kaya nga marami nagsasabi ng comment sa akin, si Pastor Jace po, suplado. Di ba? Ba't nila sinasabi yun? Kasi, ganun talaga ako, introvert ako eh. Kahit sabihin nyo kay Bishop, akala nyo si Bishop talagang palabatian. Minsan palabati lang talaga yan. Pag tinanong ko siya, pakilala mo yun? Hindi, di ko nga kilala yun eh. Minsan palangiti sila, pero sa totoo lang, meron din silang introverted side. Pero ito, may bunga yung pagiging matapang. Tignan nyo. Ano nangyari nung nag-preach si Peter? Next slide. Nag-preach siya tungkol kay Jesus, nag-share siya tungkol kay Jesus, na si Jesus ay pinako nila sa krus, pero hindi sila nagtagumpay. Dahil ang plano ng Diyos pa rin yung nagtagumpay. Na tinubos tayo ng Diyos sa kasalanan. At anong sabi ngayon? Verse 37, Acts chapter 2. Sobrang affected ang mga tao sa narinig nila. Paanong sobrang affected? Kahit hindi sila yung nagpapako kay Jesus, na konsensya sila. Kahit meron dun sa crowd, hindi naman kilala si Jesus, sa kinwento ni Peter sa kanila, naapektuhan yung puso nila.
Kaya tinan nyo, sabi ng mga tao kay Peter at sa mga iba pang apostles, ano daw? Mga kapatid, anong gagawin namin? Dahil na-realize nila yung kasalanan nila. Parang sa B1 manual natin, di ba? Yung lesson 1 natin, nakalagay doon, anong unang-una? Ma-realize natin yung reality. Na ano yun? Tayo ay makasalanan. Sila, na-realize nila yung kasalanan nila. Next slide, verse 38. Anong sinabi ngayon ni Peter sa kanila? Dapat magsisi at tumalikod sa kasalanan ang bawat isa sa inyo. So kung na-feel mo yun, na ikaw ay makasalanan, anong sabi ni Peter? Hindi yung basta go on with your life, magkasala ka na lang ulit. Hindi ganun sinabi ni Peter. Anong sinabi ni Peter? Dapat magsisi at tumalikod sa mga kasalanan ang bawat isa sa inyo. Magpabaptize sa pangalan ni Jesus Christ para mapatawad ang mga kasalanan nyo. At, anong sabi? Sabay-sabay natin basahin. Matatanggap nyo ang regalo ng Diyos, ang Holy Spirit. Ang regalo ng Diyos sa atin ay ang Holy Spirit na sumasama sa bawat mananampalataya. Nagbibigay ng katapangan sa ating mga buhay. Nagbibigay ng kapayapaan sa times na kung ikaw ay may kaguluhan sa iyong pag-iisip, sa iyong puso, kung nako-condemn ka sa mga kasalanan mong ginawa at humingi ka ng tawad sa Diyos, makakaranas ka talaga, mafe-feel mo yung kapatawaran na nagmumula sa Kanya. Amen? Kaya, ito yung trabaho natin. Trabaho po natin, hindi kumumbinse or mag-convert. Hindi natin trabaho yun. Ang trabaho lang natin, magsalita or mag-share. Alam mo, ito yung ginawa sa akin ni Jesus. Binago niya yung buhay ko, pinagaling niya ako, nag-provide siya sa buhay ko. Nung times na mababa yung kalagayan ko, tinulungan ako ng Panginoon. Gusto ko sanang magkaroon ka rin ng personal relationship sa Kanya. Pwede ka ba sumama sa akin sa church? Kahit, di ba parang minsan sa atin, gusto natin pilitin yung isang tao. Kung kapatid mo yon, minsan, sasabihin mo pa na, hindi kita bibigyan ng baon kapag ayaw mong sumama sa akin, tatakutin mo siya, no? Pwede naman, gamitin mo yung ganun. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi natin talaga trabaho yung kumumbinse. Hindi natin trabaho yung mag-convert. Kasi trabaho yun ng Panginoon. Amen? Si Lord yung nagbabago ng puso at isipan ng isang tao. Amen? Hindi tayo. Instrumento niya lang tayo. Amen? Kaya, next slide, kailangan natin gawin? Speak. May bibig ka, kapatid. Kung nagagamit mo yan, kailangan gamitin mo sa pag-invite sa mga tao kay Jesus. Kaya ito yung process natin sa pag-share. Next slide. 3 bagay na process natin. We speak. Sasalita lang tayo. At ang Holy Spirit, siya yung gagalaw sa buhay ng mga tao. Yung mga tao ngayon, they will respond. Tignan nyo, no? Pwedeng matagal yung we speak. Pero wag kang magsawa dun sa lagi mong ini-invite. Amen? Tignan nyo, si Jody Santa Maria, ilang taon daw yun? 3 to 4 years. Ikaw, isang text lang, isang sabi mo lang, sumuko ka na, the next Sunday, di mo na ginawa. Let the Holy Spirit move. Amen?
At tinan nyo, magkakaroon ng response ang mga tao. Kaya ang tanong ko po sa inyo, mas matatakot ka bang ma-reject? O mas matatakot kang hindi nila marinig yung gospel? Ano mas nakakatakot? Yung ma-reject ka? Or sila, hindi nila marinig yung gospel? Bakit? Pag hindi nila narinig yung gospel, yung mabuting balita, anong meron sa kanila? Masamang balita lang talaga. Nakakuha po natin. At ayaw ng Diyos kahit sino man talaga mapunta sa impyerno. Kaya may nagtatanong sa atin, Pastor, kung mahal talaga ni Lord ang tao, bakit siya gagawa ng impyerno? Bakit merong impyerno, tas doon dadalhin yung mga tao? Sa totoo lang po, hindi gusto ng Diyos mapunta ang sino man sa atin sa impyerno. Dahil ang sabi ng Bible sa impyerno, ang impyerno daw ay lugar na kung saan ilalagay si Satanas at ang kanyang mga demons. Yun talaga doon. Yung mga angels na nag-rebel against God. Doon talaga dadalhin. Pero ba't masasama yung tao? Kasi kapag ayaw mo kay Jesus, opposite lang yun. Kung ayaw mo kay Jesus, doon ka sa kabila. At ang kabila ay kung nasaan si Satanas at ang kanyang mga kakampi. Nakuha po natin? Kaya, pangarap ko at gusto ko rin talaga sa aking puso, lahat ng mga tao sa mundo, magkaroon ng personal relationship with Jesus. Yung membro ng pamilya mo, yung nanay at tatay mo, madala mo sa Panginoon, walang imposible sa Diyos, kapatid. Amen? Next slide. Tingnan nyo na lang si Peter. Si Peter, dininay niya si Jesus. Di ba? Nung nililate si Jesus, si Peter nasa labas nung time na yon. Tapos, syempre, alam ng mga tao may accent si Peter. Oh, hindi yan accent ng isang taga-Judea. Galilean yung accent niya. Na-recognize siya ngayon. Di ba kasama to sa mga ano ni Jesus? Ngayon, oo nga. Ganun, ano? But this time, anong ginawa ni Peter? Next slide. Kung dati, ang tapang niya mag-deny kay Jesus, tignan nyo, no? Binago siya ng Holy Spirit. This time, siya yung may buong tapang na ipinangaral si Jesus. Yung dating kinatatakutan niya na malink sa kanya. Ngayon, ito yung pangalan na pinangangalandakan niya. It's by the power of the Holy Spirit. Tingnan niyo, dininay niya si Jesus ilang beses? Ilang beses? 3 times. Nakonsensya siya sa ginawa niya. This time, wala siyang masamang ginagawa. Bakit siya mahihiya sa ginagawa niya? Ang gusto niya lang naman ipakita yung pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao. Alam mo yung kinanta natin kanina? Yung sinabi ni Tina Bridge. Ang ibig sabihin nun na I'm loved, I'm chosen, na I can never mess it up, is actually walang makakapigil sa pag-ibig ng Diyos. Kahit yung kasalanan mo. Hindi porket makasalanan ka, hindi ka na mahal ng Diyos. Dahil walang makakapigil na ibigin ka ni Jesus. Amen? At ganun yung same love na naranasan ni Peter.
Mga kapatid, alam ko, sa bawat isa sa atin ngayon, dinala tayo ng Diyos kung nasaan tayo ngayon dahil merong mga tao doon sa kung nasaan tayo na nangangailangan ng Jesus sa buhay nila. I believe kaya ikaw yung unang tumanggap sa Panginoon sa iyong family dahil gusto kang gamitin ng Diyos na dalhin ang family mo sa Panginoon. Kaya ikaw yung nauna kesa sa anak mo dahil gusto ng Diyos dalhin mo yung mga anak mo sa Panginoon. Kung ikaw, iniisip mo, bakit nga ba ako nasa trabaho na ito? Dahil gusto ng Diyos, magamit ka sa trabaho mo na yan. Makapag-invite ka ng mga tao sa trabaho mo na yan. Bakit ka dyan nag-aaral at bakit sa dinami-dami ng section sa school, yan yung section mo. Dinala ka ni Lord dyan dahil gusto niya kang gamitin sa lugar na yan. Sa mga kaklase mo na yan. Ang kulit-kulit nila, parang hindi nila ako, hindi ko sila makukumbinse. Hindi nga ikaw yung kukumbinse. Sino ang kukumbinse? Si Lord. Anong gagawin mo lang? Mag-invite. Amen? Anong gagawin mo lang? Mag-share. Amen? Kaya hindi ka dapat matakot. Dahil may mga tao na nangangailangan ng Jesus sa buhay nila. Marami nga Share ng share, di naman nila kailangan. Kaya sinasabi nila, talaga, share mo lang. Bakit? Maraming mga sinasabi yung mga tao sa atin, kinikwento sa atin, di naman talaga natin kailangan. Yung chismis kung sino naghiwalay ngayon, yung chismis kung ano na ba nangyayari ngayon sa kapitbahay mo, sa isang member sa church, hindi naman yun yung kailangan mo. Ang kailangan ng bawat isa sa atin ay sino? Si Jesus. The one who can fill yung empty void na yon sa puso ng bawat isa sa atin. Last but not the least, pangatlong reason kung bakit hindi dapat tayo mahiya or matakot sa pag-share ng gospel. Dahil, tignan mo na lang yung mangyayari kapag ikaw ay nagsimulang mag-share. Ano yun? Magiging future disciple maker ang bawat tatanggap. Naulit ko po magiging future disciple maker yung mga taong tatanggap kay Jesus. Bakit dapat hindi ka matakot? Kasi future yung usapan dito. Next generation, mga kapatid. Ang usapan dito is, papayag ka ba na magiging dun sa panahon ng anak mo, ng apo mo, wala na yung values ng Christianity? Bakit? Kung walang values ng Christianity, tanggalin natin yung lahat ng values ng Christianity. Ano mangyayari sa pag-aasawa ngayon? Hindi na monogamous. Pwedeng isang lalaki, maraming asawang babae. Isang babae, maraming asawang lalaki. Wala nang marriage, kaya wala na nagbabind sa mga relationship. Kung walang values ng Christianity, yung equality ng lalaki at babae, babalik sa dati. Lalaki na lang din yung kikilos, gagawa ng lahat. Tingnan nyo rin, kung tatanggalin natin yung Christian morality, kung ano na lang yung isipin na mali, yun yung mali. Kung ano yung tama, yun yung tama. Magkakaroon ng clash ngayon ng ideas. Dito sa Pilipinas, ito yung masama, ito yung okay din. Sa ibang bansa, ito yung masama, ito yung okay.
So, sino yung tama? Wala ngayon nagsiset ng standard kung ano ang tama at mali. Dahil magkaiba tayo ng opposing yung ideas natin, ano mangyayari? War. Anarchy. Magkakaroon ng awayan. At kung sinong manalo sa isa't isa, siya yung ideas niya, yun yung mas better. Kaya tignan nyo, no? Magiging magulo kung walang Christianity sa mundo. Tanggalin natin muna yung usapan ng maliligtas, pupunta ng langit. The benefits or fruits of Christianity na lang. Hindi mo po pwedeng sasabihin, gusto mo yung prutas, pero ayaw mo yung puno. Amen? Kasi yung prutas na yon galing sa puno na yon. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na, gusto ko yung benefits ng Christianity, pero ayaw ko kay Jesus. Kasi si Jesus yung puno. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. Amen? At ano yung fruit? The fruits of Christianity na na-enjoy natin ngayon. Mga kapatid, sa Southeast Asia, tayo isa sa mga freest countries. Sa China, hindi nyo magagawa na mag-comment against the government. Huhulihin ka. Tapos di ka na makikita ng mga mahal mo sa buhay the next day. Si Jack Ma nga, hanggang ngayon kahit bilyonaryo siya, di siya makita eh. Nung nagsabi siya ng negative comments sa China eh. Mga kapatid, yun yung kinakaharap natin. Pag nawala ang Christianity sa bansa natin at napalitan ito ng iba, kawawa yung next generation. Yun yung poproblemahin ng anak mo at ng apo mo. At ang root nun, ikaw kasi hindi ka nag-share ng gospel sa iba. Kawawa yung susunod na generation. Mas lalo ang dumadami yung gumagawa ng masasama. Yung maraming niloloko, kaya ang daming broken families. Kailangan natin ng mga taong magpapabaligtad ng mundo. Amen? Kaya kapag nag-share ka, magiging future disciple maker yun. Tingnan nyo ang sabi ngayon ng Acts chapter 2 verse 41, marami sa mga nakarinig ng preaching niya ang naniwala at nagpabaptize. So, hindi lahat. Hindi lang pala 3,000 yung tao na nakikinig kay Peter. Ang sinabi, tinan niyo lang, marami sa mga nakarinig ng preaching. Nung time na yon, hindi lang 3,000 yun nandoon sa Jerusalem. Libo-libo pala talaga. Kung baka 30,000 yung nandoon noon nakikinig sa kanya. Pero ito no, may naniwala at nagpabaptize. Ilan? 3,000. 3,000. Pero dito nagsimula kung saan pumutok yung Christianity sa known world nung time na yun. Imagine, 2,000 years ago, 0.00% ang mga Christians sa buong mundo. Napakaliit lang ho talaga, as in sila yung minority. Minority of minorities. Napakaliit, pero dito nagsimula ang Christianity. Ano ngayong ginawa po nila? Verse 42, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Ginamit nila ang oras nila para matuto sa mga apostles. Nagsama-sama silang para magkakapatid, nagsalo-salo sa pagkain at tinapay at sa pagpe-pray. Tingnan nyo ngayon, 4 na bagay na ginawa nila. Next slide, please. Nag-aral sila, tsaka nakinig ng Word of God.
nagbabasa sila ng Bible, nakikinig din sila ng Word of God. Kung may Sunday service, dinadaluhan nila. Pero hindi yun, pag narinig nila, narinig lang. Tinitignan din nila sa Bible nila. Ano pa ginagawa nila? Nag-fellowshipping sila. Paano fellowshipping? Kung ano yung mga commonalities na ginagawa nila sa isa't isa. Ano yun? Kung naglalaro ng badminton sila magkakasama, naglalaro sila doon. Kung sila naglalaro ng kung ano-ano mang mga laro noon, sila magkakasama. Ganun yun. Kung hobby nila, nangingisda, sama-sama sila nangingisda. That actually is fellowshipping. Kaya nga, ship the same boat. Nasa isa silang lugar. Tapos, common sila na nandoon. Hindi magkakahiwalay yung ginagawa nila. Iisa lang talaga. Nakuha natin? Ano pa? Nagkakainan sila ng sama-sama. Hindi mag-isa lang yung isa nandoon, tas yung isa nandoon. Sama-sama sila. O syempre, hindi naman yung 3,000 magkakasama. Meron din dyan mga groups nila. No? Then, nagpe-pray din sila ng sama-sama. Hindi naman sila nagpe-pray na, wow, 3,000 nag-gather. Sa mga bahay-bahay din po yan nila. Naintindihan po natin? Kaya ano ba ang disciple? Ano ba ang disciple? Ang disciple po is someone, next slide, who follows Jesus. Becomes like Jesus and helps others follow Jesus. Ano ang disciple? One more time, sabay-sabay natin basahin. A disciple is someone who follows Jesus, becomes like Jesus, helps others follow Jesus. Ang disciple ay isang tao na sumusunod kay Jesus. Nagiging parang si Jesus, tumutulong sa iba para sila rin sumunod kay Jesus. Nakuha po natin? Pag sinabi hong becomes like Jesus, hindi po yan yung, magiging Jesus din ako, papako sa krus. Hindi po. No? Pag sinabing becomes like Jesus, kung paano siya namuhay towards the people of His time, kapag ba may naghihirap, tinutulungan niya? Yes. Pag ba may nangailangan ng prayer, pinagpe-pray niya? Yes. Pag ba may nagugutom, pinapakain niya? Yes. Nakuha po natin? Nakuha po natin. Kaya, ito yung isang disciple. Sabi mo sa katabi mo, disciple ka ni Lord. Kaya ito ngayon, ang mga disciples ni Lord, meron silang groups din talaga. Sa church natin, baka may mga nagtatanong, bakit po ba merong radiant groups pa? Kailangan pa ba yan? Parang lumalago naman po ako kahit ako lang mag-isa. Sa totoo lang po, ang radiant groups natin, or yung mga, tawag lang naman natin to dito, dati tawag natin dyan connect group, cell group, tinawag lang natin ngayon radiant group para connected sa name ng church. No? At madali lang ma-explain. Mga groups namin sa church, ganun lang. No? So, radiant groups, ano ito? Biblical pattern po ito. Na ano yun? Hindi po kasi lumaki yung early church dahil nagpagawa sila ng isang coliseum or isang parang Philippine arena, doon nag-gather yung 3,000, hindi po ganon. Hindi po ganon lumago ang early church. Oy, kumpleto tayo, dapat may drums, dito yung mga kumakanta, may choir tayo dyan. Hindi po ganon lumago ang church noon. Amen? Hindi po yung may natayong building noon. Lumaki ang church dahil ano yun? May mga bahay po na nagbukas.
yung mga pamilya nila, sige, pasok kayo dito. Usap tayo, kwentuhan tayo, kain tayo, share tayo about Jesus. Intindihan po natin? Kaya, yung mga tao na ito, kaya rin lumago nung time na yon, willing kasi sila mag-disciple. Paano mag-disciple? Tutulungan mo yung iba na sumunod kay Jesus. So pag sinabing, ano po ba yung disciple making na yan? Disciple maker na yan, pastor. Tutulungan mo yung iba na sila rin sumunod kay Jesus. Amen? Kaya alam ko po, ang bawat isa sa atin dito, may kakayahan na ganun. At gusto ko pong i-remind kayo, ang Sunday gatherings po natin, ginagather lang ang mga tao. Pero yung mga connect groups natin na ito, yung mga radiant groups natin, nagpapalago ito ng mga tao. Nagpapalago talaga ito ng mga tao. Mas lalo kang lumalalim at nakikilala mo si Jesus. Kasi kapag Sunday, usually, ano nangyayari? After service, labas na, magluluto pa kasi tanghalian, kakain kami sa labas ng family ko. Yun ang nangyayari. Nag-gather lang tayo pag Sunday. Pero nag-grow ka ba talaga sa relationship mo kay Jesus? Mas lalo ka ba talagang merong personal relationship kay Jesus? Mga kapatid, kailangan natin ng mga radiant groups. Amen? Kaya, ang greatest miracle dito sa Acts chapter 2 na ito, hindi po yung crowd na wow, nakapag-gather sila ng ganon. Wow, 3,000 yung na-save. Hindi po yun eh. Hindi yun yung miracle. Ang miracle is that sinners became disciples. Mga taong makasalanan, naging tagasunod ni Jesus. At yung mga disciples na ito, naging disciple makers. Mga disciples mismo ni Jesus. Mga sumusunod sa Kanya. Hindi na ngayon sila tagasunod lang ni Jesus. Sila ngayon, tinutulungan nila yung iba, the 3,000, to become disciple makers din. Amen? Kaya ito yung challenge pa rin natin sa bawat isa sa inyo. Tuloy-tuloy yung challenge natin na ito, mga kapatid. Si Jody Santa Maria nga, hindi tumigil si Connie Reyes na mag-share sa kanya, na mag-invite sa kanya for ilang taon nga po yon? 3 to 4 years. So, huwag kang tumigil mag-pray para sa isang tao. Kaklase mo ba yon? Katrabaho mo? Member ng family mo? Huwag kang tumigil. Amen? Pray for one person. Isang tao lang. Share your testimony. Sa isang tao lang. Sa pinagpipray mo na yun. At mag-invite ka ng isang tao na yun sa church. Walang pressure sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, isa lang. Nawa next week. Come on, sabi mo, nawa next week. Magdala tayo sa Panginoon. Now, sa B1 po natin ngayon, next slide please. Yan. Ito po ay, pakita natin kung magkano na lang. Doon na tayo, forward na tayo. Next slide please. Ayan. Ito po ay 60 pesos. Ito po yung discipleship manual din natin. Pwede nyo pong i-approach si Brother Jeff sa likod. Jeff, taas ka nga kamay and
Yan po, yung gwapong nasa likod, yan. Sige, taas ka ulit ng kamay, Jeff. Yan. Yan, siya po. Ano? Approach nyo po siya para sa mga gusto pong bumili ng manual natin na ito. Huwag nyo na po i-xerox, please. Kasi ganun din po halos magagastos nyo. Yan po, nung pinaprint po namin yan, 57 pesos. So, ganun din po halos, ano. Bigay nyo na yung 3 pesos sa amin kasi namasahe, lahat, di ba? Ganyan. Nagbuhat. And meron po talagang publishing na company doon na pinag-anuhan namin sa UP. Kaya, nawa, kumuha po kayo nito at sama-sama natin itong share sa isa't isa, no? Sunday service o kaya kung meron kang gustong sharean ng testimony mo, balikan lang natin 2 slide. Meron po dyan sa bandang likod, meron doon sa Appendix B, urong tayo 2 slide please. Isa pa. Urong. Hindi forward, urong. Ayan, sige. Page 51 po yan to 54. Makikita nyo po yung quick share natin dyan na guide. Tinuturuan tayo, paano ba tayo mag-share, bakit dapat tayo mag-share, paano tayo mag-share. Then, dun sa last page, next slide natin, yan, sa last page dyan, sa page 54, makikita nyo po dyan, kung di ko nakilala si Jesus Christ. Ano ka nga ba? Kung hindi mo nakilala si Jesus Christ sa iyong buhay. Pwede mong simulan din yan sa taong gusto mong sharean ng testimony mo kung paano ka binago ng Panginoon. Amen? Sana po ay meron kayong natutunan ngayong umagang ito at kumilos ang Holy Spirit sa inyong mga buhay. This morning, na-encourage ko po kayo, next slide. Dito po sa mga bago-bago po natin na mga nakasama, meron po kayong, kung bibili na po kayo ng Begin with One manual, gusto po namin sana, gupitin nyo po yung part na ito sa may mga early page po na itong manual natin. Tapos may nakalagay po dyan, yung discipler, kung sino po yung leader ninyo, or yung sa group ninyo muna na nagsishare sa inyo, pwede naman pong ganun, ano? Then, disciple, kayo po yun, name nyo, lagay nyo po, kung anong date kayo nagsimula, para sa ganun, maisama po kayo namin sa prayer. Alam nyo po, sa church na ito, hindi po kayo pang fill out lang ng attendance natin or numbers lang. Sa church po na ito, kayo ay tao na pamilya ng Radiance of God's Glory. Amen? So, gusto po namin kayo maipag-pray ni na Bishop, ng mga intercessors po natin sa church, para rin po mag-guide kayo talaga rin sa ating discipleship na ito. Next slide. At ngayon pong morning na ito, ating pong pag-uusapan sa ating mga groups, itong page 2 and 3. Next slide please. So, magsisimula po tayo dun sa solution naman. Yan. Yung planong pagtubos ng Diyos hanggang po dun sa bago mag-result. Ayan. So sa mga manuals nyo po, pwede nyo pong ilabas ngayong morning na ito. Ayan. At tumayo po tayong lahat ngayon. At katulad din po nung nakaraan, pwede po tayong bumilog or magkaroon ng mga circles natin. Then pumunta po sa unahan dito yung mga leaders natin.